Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin, narrators at sa mga bumubuo nitong Pinoy Creepy Tales channel. Partikular na po sa ating narrator na si Boss Giancarlo sa walang sawang pagbabahagi ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan para po sa ating lahat. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Marie mula sa isang bayan dito lamang sa Luzon. Nangyari ang kwentong ito taong 2018 at 23 taong gulang na po ako noon. Kasalukuyan akong nasa trabaho sa isang call center nang biglang tumawag ang aking uncle. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Ed. Tumawag sa akin si Uncle Ed no na magsisimula na raw ang aming training alas 7 ng gabi nung araw na iyon. Hapon na rin nung tumawag si Uncle. Sinabihan ko siya na susubukan kong humabol dahil alas 4 pa ng hapon ang out ko sa trabaho at pagkatapos ay babiyahe pa ako ng 30 minuto papunta roon sa training area. Ang sasalihan ko nga po pala ay isang organisasyon o bilang isang peacekeeper ng bayan. Pagka-out ko sa trabaho ay nagmamadali akong tumakbo patungo sa boarding house. Malapit lang din naman po kasi ang pinagtatrabahuan ko sa inuupahan kong boarding house. Siguro 200 o mahigit 100 metro lamang ang layo nito. Hindi na nga ako nakapagpaalam noon sa mga kasama ko sa trabaho dahil sa gahol na ako sa oras. Pagkarating ko sa boarding house ay nagbihis na ako agad at inihanda ko na ang mga gamit ko lalong-lalo na ang susuotin ko sa training. Nang ayos na ang lahat ng gamit ko ay dali-dali na akong umalis sa boarding house at tumakbo patungo sa kalsada para pumara ng tricycle. Medyo malayo-layo talaga ang biyahe. 2 sakayan pa ang gagawin ko. Sasakay ako ng tricycle patungo sa terminal at galing naman doon ay sasakay na ako ng jeep patungo sa training area. Alas 6 na ng gabi nang ako ay dumating sa training area dahil sa lubhang traffic. Pagkarating ko ay nakita ko kaagad si Uncle Ed. Lumapit ako sa kanya at tinanong ko siya kung marami ba kaming mga trainees. May nakita rin akong mga pulis na kasamahan ni Uncle Ed. Ipinakilala rin niya ako sa mga kasamahan niyang mga officers. Si Uncle kasi ang nagdala ng training na yun. Bandang alas 7 ng gabi ay nagsimula na kami. Noong una ay nahirapan ako dahil medyo may kahirapan ang ginawang stretching. Pagkatapos ng stretching ay nagsimula na kami sa blindfolding. Ito yung tatakpan ng mga mata mo ng panyo at pagkatapos ay magmamarcha patungo sa designated area ng bawat patrol o ng bawat team. Mahirap kasi hindi mo makikita ang dinadaanan mo. Ang driver ng team ay iyong nasa likuran. Iyong nasa likuran ang walang blindfold. Tanging tapik lang sa balikat ang gagawin ng leader para hindi mabangga iyong nasa unahan. Kung sa kaliwa ang daan, sa kaliwang balikat din ang tatapikin. Kung sa kanan, ay sa kanang balikat din. Pagkatapos nun ay ibang activity na ulit. Pero bago simulan ng susunod na gawain ay binigyan muna kami ng konting break ng leader na galing pa sa national.
Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Major Sanchez. Hindi niya po ito totoong pangalan. Si Major Sanchez at iyong uncle ko ay magkalapit sila sa isa't isa, kaya medyo malakas ang kinita ko sa kanila. Sinabihan nila ako na hindi na raw ako isasama sa mga trainees na paggapangin ng mga team leaders ng organisasyon na iyon. Iyong training ng army na crawl on the ground, isa yan sa training na gagawin ng mga trainees, pero hindi ako kasama sa gagapang dahil nga po sa ako ay isang babae. Nung mga oras na yun ay nagpaalam muna ako kina uncle na magbabanyo lamang ako saglit. Dahil concern ng uncle ko sa akin ay sinamahan niya ako roon sa madilim na parte kung saan ay may maraming puno. Iyong training area ay napapalibutan ng mga punong kahoy pero may malaking space sa gitna. Sa kaliwang banda naman ay may dagat. Nang makarating na kami sa may puno ay sinabihan ko si uncle na hintayin niya na lang ako at ako na lang ang papasok sa loob ng kakahuyan. Habang inilalabas ko ang tubig sa aking pantog ay nakaramdam ako ng kakaiba. Iyong pakiramdam na parang may nagmamasid sa iyo pero kapag tinitingnan mo naman ay wala kang nakikitang sino man o wala kang nakikitang tao. Binilisan ko ang pag-ihi dahil natatakot na ako. Habang ginagawa ko yun ay palinga-linga ako sa buong paligid. Baka kasi bigla na lamang akong atakihin ng sino man nang hindi ko nakikita. Sa unahan naman ay nakita ko si uncle na naghihintay sa akin. Patapos na ako nun nang may biglang nahulog na sanga ng puno sa aking harapan. Napaiktad ako't napasigaw dahil sa labis na gulat. Hindi ko kasi inaasahan yung ganun. Tumingala ako sa itaas para tingnan kung bakit nahulog ang patay na sanga ng kahoy. Medyo malaki-laki naman ito. Hindi ito basta-bastang mahuhulog kung walang mabigat na bagay na nakapatong dito. Sa pagtingala ko ay may naaninag ako sa itaas pero hindi ko makalaro dahil masyadong malalaki ang mga sanga ng puno sa may itaas. Wala rin akong dalang flashlight. Tanging liwanag lang ng buwan nun ang nagsisilbing liwanag sa paligid. Kaya hindi ko masyadong maaninag kung may tao o nilalang ba sa itaas ng punong iyon. Nang matapos na ako, ay tumayo ako at tinitigan kong mabuti ang ibabaw ng puno at doon ko nakita ang isang nilalang na malaki. Pero hindi ako sigurado nun sa nakita ko dahil baka kasi anino lang iyon ng mga dahon ng kahoy. Hindi ko na lang iyon pinansin dahil ayokong takutin ang sarili ko. Nagmamadali na lang akong lumabas sa kakahuyan at pinuntahan si uncle na kanina pa naghihintay sa akin. Pagkarating ko ay tinanong niya ako kung bakit daw ang tagal kong umihi. Kanina pa raw ako sa loob ng kakahuyan. Ayoko naman na sabihin sa kanya na iyong napansin ko dahil hindi naman ako sigurado kung ano talaga iyon. Kaya sinabi ko na lang na natagalan ako dahil masyadong maskip ang suot kong pantalon at nahirapan akong tanggalin ito. Bago kami bumalik sa training area ay nilingon ko muna ang kakahuyan na pinuntahan ko at doon nakita ko na may tumatalon-talon sa sanga ng mga puno. Nang hilakbot ako sa aking nakita kaya dali-dali akong tumakbo patungo kay uncle. Nauna na kasi siyang umalis at naiwan ako dahil nilingon ko pa ang kakahuyan na yun. Napaisip ako nun kung ano kaya yung nakita ko. Malaki at bakit sobrang bilis ng mga kilos nito. Hindi naman iyon ibon dahil may mga paa naman yung nakita kong tumatalon. Napatigil lang ako sa pagmumuni-muni nang mabunggo ako sa likuran ni Uncle Ed. Hindi ko napansing nakarating na pala ako sa area at hindi ko rin nakita si Uncle sa harapan dahil nakatuon ang isipan ko sa nilalang na nakita ko. Tinanong ako ni Uncle kung bakit daw
parang balisa ako. Ano ba raw ang problema ko? Pati sila Major ay lumapit na rin sa amin ni Uncle at tinanong din ako. Ngumiti na lang ako ng pilit para hindi nila mahalata na kinakabahan ako sa nilalang na tumalon kanina sa may puno. Nakita kong naghihintay sila sa isasagot ko kaya sinabi ko sa kanila ang nakita ko kanina. Ngunit ang sabi nila sa akin ay baka raw guni-guni ko lamang iyon. Sabi pa ni Major na wala naman daw taong patalon-talon sa ibabaw ng puno maliban na lang kung kakaibang nilalang yon o kung isa yung aswang. Pagkabanggit ni Major sa salitang aswang ay pati siya ay natigilan at dali-daling lumapit sa akin at tinanong niya ako ulit tungkol doon sa nakita ko. Nagpakawala muna ako ng isang malalim na hininga bago ko ikinuwento yung nakita ko. Habang nagkukwento ako ay mababakas ko sa mukha ni Major na para bang nag-aalala siya. Siguro nag-aalala siya sa kaligtasan ng mga trainees. Aaminin ko, hindi ko pa alam kung ano ang itsura ng sinasabi nilang aswang. Matapos kong ikwento kay Major ang lahat ay humarap siya kay Uncle at sinabing si Uncle na lang daw muna ang bahalang magpatuloy sa training. Tutal, may ibang mga officers naman ang aalalay sa kanya. Nagpaalam si Uncle sa akin na pupuntahan lang muna niya ang mga trainees at ako naman ay pinasama ni Major doon sa kakahuyan. Pati ang iba pang mga opisyal na kasamahan niya sa national ay sumama na rin sa amin. Habang papalapit kami ng papalapit sa kakahuyan ay inihanda na nila ang kani-kanilang mga baril. Ini-on din nila ang kani-kanilang mga flashlight at inilawan ang ibabaw ng puno kung saan ko nakita ang nilalang na yun. Sinabihan ni Major ang kanyang mga kasamahan na maghiwa-hiwalay at maging alerto. Habang nakikinig ako sa usapan nila, ay mas lalo akong kinabahan. Wala kasi kong idea nun sa mangyayari at kung bakit gano'n na lang si Major kadesidido na mahanap o makita ang aswang na sinasabi niya. Makikita mula rito sa labas ng kakahuyan ang mga trainees na nagsimula na sa next na activity. Nasa ganoon akong sitwasyon nang lapitan ako ni Major at sinabing huwag daw akong aalis sa tabi niya dahil baka daw mapahamak pa ako. Siya raw ang malilintikan sa uncle ko pag nagkataon. Dahil natatakot ako sa aswang na yun kaya hindi ako humiwalay kay Major. Nasa buka na lang kami ng kakahuyan samantalang nakikita ko naman yung mga ibang opisyal sa loob na abala sa paghahanap sa sinasabi nilang aswang. Makikita kasi sa labas ang lakas ng ilaw ng kanilang mga flashlight. Maya-maya pa ay narinig namin na may sumigaw sa loob ng kakahuyan. Nakarinig din kami ng mga putok ng baril. Nagulat ako nang hawakan ni Major ang aking balikat at sinabing huwag daw akong aalis sa tabi niya. Hinawakan niya ang maliit kong braso at tumakbo kami papasok sa loob ng kakahuyan. Napaigik na lang ako sa sakit nang dumapli sa aking muka at braso ang mga maliliit na sanga ng puno. Pagkarating namin sa loob ay nakita ko ang isang nilalang na lubhang nakakatakot. Nagbabaga ang mga mata nitong nakatingin sa amin. Napakapit na lang ako ng mahigpit kay Major dahil sa natatakot ako. Nanginginig na rin ang aking mga tuhod at sa palagay ko'y hindi magtatagal ay babagsak na ako sa damuhan. Nagulat na lang ako nang biglang tumalon ang nilalang na yun sa may ibabaw ng puno at pagkatapos ay nilundagan nito ang isang opisyal. Hindi namin iyon inaasahan kaya lahat kami ay nagulat. Bumagsak ang isang opisyal malapit sa malaking puno sa may tabi nito habang namimilipit sa labis na sakit. Sumisigaw na rin ako nun dahil sa takot at sige na rin ako sa aking pag-iyak. Hindi ko kasi inakala na sa buong buhay ko
ay makakaranas ako ng ganoon kaganapan sa aking buhay. Napatakip ako sa dalawa kong tainga dahil sa lakas ng putok ng mga baril nila. Napaupo na rin ako sa damuhan habang patuloy na humahagulhol. Nakita kong binaril nila ang aswang ngunit hindi nila ito matamaan dahil sa angking bilis nito o sa labis itong bilis sa kanyang paggalaw. Isang putok, hindi tumama. Pangalawa ay hindi pa rin, pero sa pangatlo ay natamaan na ito ngunit mabilis itong tumakbo sa kaloob-looban ng kakahuyan. Hinabol naman ito ng mga opisyal ngunit nahirapan silang makita ang aswang dahil hindi nila kabisado ang loob ng gubat at marami ring mga sanga ng punong nakaharang na siyang naging dahilan upang mahirapan sila sa pagsunod. Tinulungan naman ng mga officer ang kanilang kasamahan na nasugatan sa kalmot ng aswang. Pagkalabas namin ay nakita naming tumigil ang mga trainees sa kanilang ginagawa at halos lahat sila ay nag-aabang sa aming paglabas. Hinarap sila ni Major at sinabing may nakita lang silang isang hayop at tinakot lang nila ito upang lumayo sa lugar na yun. Nilapitan naman ako ni Uncle at niyakap. Alam kong nag-aalala siya sa akin dahil malalagot siya sa mga magulang ko kapag may nangyaring masama sa akin. Tumahan na rin ako sa pag-iyak pero patuloy pa rin sa panginginig ang aking buong kalamnan. Nung nasa training field na kami, ay ipinaliwanag ni Major ang lahat tungkol doon sa narinig nilang mga putukan. Hindi naman sinabi ni Major ang tungkol sa aswang. Naiintindihan ko naman kung bakit hindi dahil baka matakot lang ang mga trainees. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang lahat ay ipinagpatuloy na namin ang training. Bandang alas 5 na ng umaga natapos ang training. Marami kasing activity ang ginawa kaya matagal natapos. Natapos ang training na ligtas naman po ang lahat. Habang nagte-training ay nakabantay naman ng mga opisyal sa paligid kaya secured o ligtas ang mga trainees. Ilang araw din akong nakatulala nun sa trabaho dahil sa nangyari. Ang araw kung kailan ako naging ganap na peacekeeper ay ang araw rin na hindi ko kailanman makakalimutan. Nagpapasalamat na lamang po ako dahil wala ni isa sa amin ang napahamak sa kamay ng aswang na iyon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at karanasan at maraming salamat kay Boss Giancarlo sa pagkakataon po na ibinigay ninyo upang maitampok itong aking istorya dito sa inyong Pinoy Creepy Tales YouTube channel. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!